Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Di ba? Mga kababayan, gusto kong maunawaan nyo na yung mga nire-reactan dito ay mga videos na pinapasa lang sa akin. At tinatanong kung ano yung tingin ko. Kasi, di ba, ang daming nagagalit na kesyo naninira daw ako. Wala nang kamatayan yung paninira na yan eh. Pati nga pagkakaroon ko ng ubo, siningit na eh. Pati yung pagbago ko ng content daw eh. Di ba? Wala namang bawal ba yung ginagawa ko? Hindi, bago nyo ako pagbawalan sa ginagawa ko, bawal ba? Alin ba dun yung bawal? Yung paninira? Yes, bawal ang paninira. Kaya lang, pwede nyo bang i-identify alin ba yung sinira ko? Kasi matagal naman na yan eh. Yung sinasabing, naninira ka. Sino ba yung siniraan? Sige nga, doon sa video, malay mo tama naman kayo na may siniraan ako. Diba? Kung may siniraan ako, sino ba yan? Sinabihan ko ba na fake? Eh, fake naman talaga eh. Wala daw evidence. Alin ba doon yung walang evidence para maipakita natin na may evidence talagang namimeke? Diba? Kasi hindi na pwede kasi lagi naninira ka. Diba? Tsaka mas maganda sana kung paninira yung ginagawa ko, pwede nyo namang kontrahin ng diretsa yung sinabi ko. Wala namang problema doon. As long as na yung argumento yung binabanata nyo, hindi ako. Biruin mo, nagalit dahil doon sa sinabi ko na na fake yung video. Tapos ang babanatan, nakamaskara ako, inuubo ako, ano ba? Diba? So meron tayong bagong videos na kagagalitan nyo na naman sa akin. Lalo na si Ma'am Kathy Peters. Galit na galit sa akin lagi yun. Lahat naman sa'yo peke. Ang paranormal po kasi talaga ay hindi siya talaga normal. Mataas talaga ang percentage na pag may pinresent kang video ng paranormal ay peke. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat ay peke, pero minsan nga kahit na hindi mo ma-explain kung ano 'yon, tatanungin mo pa rin sa audience kung totoo ba talaga 'yon o hindi eh. Hindi naman natin mako-confirm kung totoo talaga o hindi. Kahit nga yung footprints na pinaglalaban ko sa mall, hindi ko naman talaga totally mailalaban sa inyo na totoo yun eh. Pero kung papa-explain nyo ako kung totoo yun o hindi ko masasabi. Kasi hindi ko naman makitaan ng butas eh. Diba? Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo dito sa video na to. No? Ito ay upload ni, ano name na ito? Upload ng channel na Dark TV PH. Parang ang format niya katulad nung kay Nooks, no? Nagko-compile siya ng mga videos na nakuha sa internet. So, play na natin to. Forward. Sa isang nakakakilabot na video na in-upload sa TikTok ng isang user, kinilabutan ng mga manonood sa isang tagpo na parang eksena mula sa isang pelikulang nakakatakot. Ang footage umano ay kuha ng isang tao na nais sanang magdasal sa chapel ng isang ospital, ngunit sa halip, isang kakaibang tao na nagdarasal sa hindi pangkaraniwang paraan na may kasamang nakakakilabot na presensya ang tumambad sa kanya. May manggugulat ba dito? May mga naniniwala na ang video ay maaring isang nakakatakot, ngunit mahusay na isinagawang panlilin lang o isa lamang panakot. I do agree.
Kasi nung unang sinabi na yan ay chapel, no? Kasi ang kwento niya isang tao na nagdadasal sa chapel. Ito yung mga nakita ko, feeling ko hindi naman chapel yan. Yung mga, yung mga paraphernalia na yan na nandyan, parang pwede mo na mailagay yan dyan ng hindi chapel yung lugar na yan. Kasi na ano yan. Kasi ang alam ko chapel may altar yun kahit papaano 'Di ba? Ito wala, parang ano lang siya, cross. Tsaka magdadabat naka-costume na naman uli ng parang pangpare. 'Di ba? So I therefore conclude na itong video na to ay ginawa lang. Wala din namang special na nangyari doon sa video. Na nagagawa naman yan kung a-acting man yun nandoon, nagagawa naman yan 'Di ba? Okay lang sana kung may kakaiba na lumutang siya diyan or ano, for me hindi siya totoo for me. Magagalit na naman ba kayo? Hindi yun ang tingin ko. Kung naniniwala naman kayo, di go ahead. Wala naman pong problema. Go ahead, maniwala kayo. Pero ako hindi. Sa kasamaang palad, kulang ang mga detalyeng kasama ng video. Hindi ko nga alam dahil sa ganyan, paranormal na agad yan, yung nangyari na ganyan. Dahil kakaiba lang yung ginagawa nung 'di ba? Kung tutusin nga, baka mamaya pare ito or baka mamaya lab coat lang yan Alam yung suot ng mga doktor na para lang pagmukain na parang 'di ba? Kasi illogical yan Kung halimbawa ganyan ang itsura niya, pare siya, ba't siya magagaganyan na dasal? Sinasaniban yung pare? Ganon? For me, hindi siya paranormal. Again, kung maniniwala kayo dyan, go ahead. Kalayaan nyo po yun. Hindi ko kayo pinipigilan. Kaya't mahirap matukoy kung ito nga ba ay tunay o hindi. Kayo ano sa tingin nyo? Actually, ano ba yung hindi mukhang tunay dyan sa ginagawa niya? Yung nagdasal lang siya? Ironic nga kung palalabasin nyo na evil yan, ay may cross 'Di ba? Yung the whole video itself, it doesn't make sense. Nagagalit na yung iba. Tangina, mas nagugulat pa nga ako doon sa transition Okay lang sana habang nagdadasal niya yung, alam mo yung nag-crab walk siya na gano'n. Yung, di ba? Isang babae ang nagbahagi ng kanyang nakakakilabot na karanasan sa kanilang bahay na sinasabing pinagmumultuhan umano. Dahil dito, natatakot na siyang bumaba sa basement ng mag-isa. Ngunit mas lalo pang tumindi ang kanyang takot nang makuhanan ng kanilang CCTV camera ang isang nakakakilabot na footage kung saan makikita ang isang figura na sinasabing multo na nagpagalaw o sumapi sa isang manika. Sa video, mapapansin ang manika na kumukurap-kurap ang mga mata na agad namang napansin ng kanyang pusa. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo papalayo ang pusa mula sa kakaibang pangyayaring ito. Ito, for me ito medyo compelling to. Medyo compelling tong video na to. Alam niyo kung bakit? Yung movement ng pusa, hindi mo pwedeng kontrolin yan May instinct talaga yung pusa Ako 30 ang pusa ako di ba? Kaya alam ko yung ng pusa. Hindi mo siya pwedeng kontrolin. Ang maliban na lang ganito, no? Mamaya i-explain ko kung ito man ay pepekein. I-explain ko. Pero kung halimbawa video itself yung pag-uusapan natin, feeling ko compelling naman. Kasi kung titingnan mo, nung una, tinitingnan ko, nakatingin lang yung pusa dun sa... Dali lang
nung una, tinitingnan ko yung pusa, nakatingin siya doon sa baba, no? Nung lumitaw yung parang usok dito, Lalo pang yeah, tumindi ang kanyang takot nang makuhanan ng kanilang CCTV camera ang isang nakakakilabot na footage. nung may lumitaw na ganon, saka nag-move yung pusa. So, ibig sabihin, ina-acknowledge niya ito kung ano man ito. Diba? Kung saan makikita ang isang figura na sinasabing multo Pero yung sinasabi na kumukurap-kurap yung manika, I don't think na kumukurap-kurap yun. Tingin ko, parang glitch lang yon ng something. Walang nangyayari na doon sa manika. nagpagalaw o sumapi Tingnan mo, sa ha? isang manika. Yung Sa video, mapapansin ang manika na Hindi naman. kumukurap-kurap ang mga mata Parang ano lang, tamo, gumagalaw din pati yung pisngi ng manika eh. Hindi naman mata yun eh. Parang glitch yun. For me ha, na agad namang napansin ng kasi kanyang kung maano, ba't buong muka yung umaano? Ang napansin ng pusa yung usok na ito. Now, kung alimbawa, let's say PPK-in itong video na to, no? Let's say PPK-in yung video na yan. Hindi ko naman sinasabing peke, di ba? Pero kung PPK-in yung video Pusa. na yan, dahil sa takot, mabilis na tumakbo papalayo. pwede kasing ang mangyari, yung pusa, may ibang kinatatakutan doon. Halimbawa, may ipis. Hindi naman kasi nakikita yung movement ng ipis eh. 'Di ba? Tapos inad na lang itong smoke na to para kunyari, yan yung kinatatakutan ng pusa. Kung ito ay pepekein. 'Di ba? Pwede kasing ganun ang gawin. Ang napansin ng kanyang Na meron talagang pinagmamasdan yung pusa dito na natural naman. pusa. Dahil sa takot, mabilis na Tapos inad lang tong smoke na to para magkaroon ng sense yung pagtakbo ng pusa. Pero kung itong video na to, as it is, hindi naman ako video expert. Kung wala namang editing sa video na to, compelling yun. 'Di ba? Na kung anong may umano dito. tumakbo papalayo. Ang ano ko lang dito, ano yung Dogtooth Media? Parang tingnan natin, i-search nga natin. Ano ba yung Dogtooth Media? Dogtooth Media. Parang viral media outlet itong Dogtooth. Itong Dogtooth Media. Tingnan nga natin. Parang channel pala siya. Yung Dogtooth Media na yan. Kasi nakita ko dito sa taas eh. Pero malay mo CCTV naman talaga siya kasi may timestamp eh. Anyway, patuloy tayo ng video. Yun na nakakatakot eh. Yung pag ganun-ganun ng ilaw. Ang mga lalaking ito ay nakaranas ng isang nakakapangilabot na eksena habang sila ay nasa gitna ng kanilang trabaho sa isang morgue. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw at nakarinig sila ng ingay na parang may nagdadabog. Dahil sa kakaibang pangyayari, Yung agad gagalaw-galaw. binidyohan ng isa sa kanila ang pangyayari at sinubukan nilang alamin kung ano ang nangyayari. Di ba may nagugulat dyan?
So wala na doon ano. 5秒でいいです。 Ngunit nang kanilang lapitan, wala naman silang nakitang ibang tao doon. Ang kanilang natuklasan ay nagdulot ng mas matinding takot. Ano kaya ang tunay na dahilan ng nakakakilabot na insidenteng ito? Sinistro. 5秒。 Ay, putang ina! So, ano tayo dito, no? For me, ito, too good to be true itong clip na to eh. Unang-una, yung drama lang ng, ano, ng ilaw na kumikindat-kindat na yon. Hindi, pwede namang paranormal yun, no? Pwede. Kaya lang too good to be true talaga tong ano na to. Tapos dito, nung lalapitan na nila yung... Ang mga lalaking ito ay nakaranas ng Nung lalapitan niya na Sila to... ring ito. Agad binidyohan ng isa sa kanila Kasi kung morgue ito, I don't think na may magpaparamdam dyan. Parang sementeryo lang yan eh. Hindi naman dyan namatay yung mga tao eh. Pero baka magkaroon ako exploration sa sementeryo ha. Siguro magiging podcast yung style. 'Di ba? Hindi ko alam kung kailan kasi pinagpaplanuhan pa. Pero ipoprove natin kung talagang may multo sa sementeryo o wala. Nakapunta naman ako ng sementeryo pero feeling ko wala. 'Di ba? pangyayari at sinubukan nilang alamin Ito kasi kung ano ang nangyayari. isa rin sa mga nakapagpaano sa akin nung malapit na siya, biglang namatay yung ilaw, 'di ba? O lalapit siya, no? Tsaka unang-una, masyadong mababa ang quality ng camera para makita natin kung yan ay may tali or may something. 'Di ba? Pag ganyan kalabo ang camera, yung tali niyan or kung ano man ng ano diyan, hindi mo na madidetermine kung meron. Dito sa part kasi na to, nung malapit na siya, 'di ba, tumigil, ano? Biglang namatay yung ilaw. Dito sa akin kasi for me, pwede nang umalis dyan yung nagpapagalaw eh, pagka namatay yung ilaw na hindi na natin nakita yung nangyari eh. Diba? Tapos bumalik uli yung ilaw, wala na yung gumagalaw. Sa akin kasi hindi maganda yung timing na yun eh. May room para magduda doon. Diba? For me, hindi to totoo. Masyadong convenient yung nangyari eh. Kung kailan malapit na biglang mamamatay ng malakas, biglang ano, 'di ba? Ngayon, inuulit ko, kung maniniwala kayo doon sa video, maniwala kayo, wala pong problema sa akin. Hindi ko kayo pinipigilan. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi siya totoo. Kasi masyadong convenient yung nangyayari eh. Sinistro. 5秒。 Ang video na ito ay mula sa isang gwardiya na nagtatrabaho sa isang stadium. Habang nag-iikot siya sa lugar, nakarinig siya ng kakaibang ingay, kaya agad niyang pinuntahan ang pinagmumulan ng tunog. Alam, yung bumubukas-bukas ang ano na, nagagawa nila Kuya Red yun eh. Di ba? Nagagawa nila Kuya Red yun. Yung bumubukas-bukas na pinto. Aparador nga na sumasayaw, nagagawa nila Kuya Red eh. Upang alamin kung anong nangyayari. So ito, stadium. Y nada, lo quería grabar. Qué sé yo. Y podrido, la concha de la lora. Mexican yung may gawa. Pag Mexican, parang maraming ganyan na videos dun, di ba? Lalo na pag nanonood ka na Nook's Top 5. Digo, internet. Pero kung gagawa man ng fake ito mga to, pulido yung pagkakagawa nila. Tsaka napapansin ko kadalasan, yung mga videos na pinapaviral nila, puro mga potato quality. Mabababa ang quality ng video. Para que empiece a Kasi ano yan eh, may room para hindi mo ma-detect talaga ng dadaya pag ganyang kalabo. Wala kang makikitang tali sa ganyan eh, na video eh.
Dios. Puta que te parió. Ngunit pagdating niya sa lugar, laking gulat niya nang makita ang isang pinto na gumagalaw mag-isa. Tila ba may hindi nakikitang puwersa ang nagdudulot ng paggalaw nito. Nang pinasok niya ang silid, wala naman siyang nakitang anumang nilalang o bagay na maaaring Ang magpaliwanag malupit doon, tiningnan niya pa yung likod ng pinto, no? Pero, mamaya, pakita ko sa inyo yung theory ko. sa nangyaring ito. Te parió. Nakita niya na yung, ano, La puta que te parió. pintuan. So, Concha de la lora. La concha de la lora. napansin yung cut to cut. May cut to cut eh. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ito yung cut to cut, pakita ko sa inyo. Nung time na nilapitan yung ano, slow motion ko ha. Pero maganda yung pagkakagawa niya. Hindi siya Donsky level. Papakita ko sa inyo sa slow motion to. Nung hinawakan niya yung pinto, ito yung cut to cut eh. Kailangan mabilis sa mata mo dito eh. Di ba gumagalaw yan? Paglapit niya ng pinto, boom. Di ba? May cut to cut dun sa pinto. Nung binuksan. So pagbukas niya, wala na talaga yan. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nag-iwan ng maraming tanong sa kanyang isipan. Dios. Ano kaya ang dahilan ng kakaibang insidenteng ito? Isa nga kayang multo? Quiero ir. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Tingin ko hindi. May cut to cut eh. Pasok nung. Gagalit kayo. Sa isang viral na video na kamakailan lamang nag-trend sa mga social media, Palaging malabo yung camera. Doon pa nga lang medyo red flag na eh. Tapos na tayo sa era ng ng malalabong camera eh. Kahit nga siguro year 2019 o 2017 dapat malinaw na ang mga camera eh. May mga HD na camera na eh. 'Di ba? Kaya for me, kung beyond 2015 ito, walang kapatawaran na malabo yung camera. nakuna ng nakakakilabot na presensya ng isang bata na tila naglalaro sa kalagitnaan ng hating gabi sa sementeryo. Sementeryo mukhang ano ito men? Kaduda-duda ito. Masyadong malabo na yung quality ng camera eh. Hindi na siya Hindi na siya realistic eh. Parang sinadya ng palabuin yung camera para hindi mo mahalata yung editing. 'Di ba? Minsan ganun yung technique eh para hindi mo malaman. Pati sa pag-edit din ng picture, kailangan palabuin mo. Bibigyan ko ng example, no? Testing tayo. Halimbawa magla-launch ako ng Photoshop dito. Papakita ko sa inyo ha. Technique kasi minsan yan para hindi mo malaman na edited yung isang bagay. Kung si Donsky nga, 'di ba? Binabago niya yung ng camera, yung filter ng camera para hindi niyo mahalata yung pagkapeke. For example, no. Kuha tayo ng dahil lang Makikita kuha lang tayo ng video picture ng cemetery para makita niyo yung trick ng kung paano magbago ng quality para hindi mahalata na edited ng isang bagay. Wait lang ha. Save ko muna. I-open ko yung then
kumuha tayo ng picture ng bata, 'di ba? Boy. So ito. At experiment tayo para makuha niyo yung ibig ko sabihin na pwedeng anuhin yun. So, open tayo. Open. Wait lang ha. Asan na ba yung inano ko ditong picture ng sementeryo? Ayaw pang mag-ano. Hanap tayo ibang picture ng sementeryo. Save image. Yan. Mhm. So ito, pakita ko sa inyo ha. Ito yung picture ng ano ng sementeryo. Yan ano. I-zoom ko lang. Now, lalagyan natin ng picture ng bata. Ito yung bata, no? Kasi minsan, isa sa technique yung palalabuin mo yung ano yung image para sabihin mo na may multo. Halimbawa, yan ano. So, ito na yung... Ganito po kasi yung trabaho ko. Hindi po ako nag-YouTube lamang. Ngayon, palalabuin ko itong... Aalisin natin yung background nitong bata. Diba? Bibilisan ko na. Alam nyo naman yung ibig ko sabihin eh. So, tanggalin natin yung background. Diba? Now, itong bata na to, ilalagay natin ito dun sa likod. Let's say, banda doon, ano? Banda doon sa may puno. Gagawin natin nakasilip yung bata na yan dito sa may puno. Now, so nakasilip siya doon sa may puno, no? Kung titingnan mo kasi dito, ano yan eh, mahahalata mo na edited yan eh. Kasi yung inconsistency sa pixels, makikita mo. So, ang technique nung iba, para hindi magmukhang edited yan, palalabuin yan. 'Di ba? Dito sa filter, may Gaussian blur. 'Di ba? Iba-blur mo yan para hindi mo na matrace kung yung ano ba na yan ay pinatong lamang o hindi, 'di ba? Pagka pinalabo mo na yung ano na yan, yung picture na yan, hindi mo na maiintindihan yan. Kahit nga tali nawawala pag pinalabo mo eh. Kasi nawawala yung details. Oh. 'Di ba? Nawawala na yung details. Akala mo talaga nandun siya built-in. Pero pagka sobrang linaw niyang blur mo na yan, makikita mo talaga na mukhang edited yung ano. Nakuha niyo na ibig ko sabihin? Nag-import pa ako mag-edit ha. 'Di ba? Kaya yung mga ganitong quality na yung mga pinalabo na yan, medyo kapa ko na yung style ng mga ganyan. Sa video ang isang maliit Ito na naman, video figura naman to. na naglalakad sa loob ng isang mausoleo na tila masaya at walang pakialam sa paligid. If I know nga, minsan akala ko, ano na eh, totoong tao yan eh. Yang naglalakad na yan, pwede ring totoong tao yan. Katulad naman ng technique ni Donsky, di ba? Para hindi mahalata na yun ay totoong tao, yung si Boy Balod. Pinapaano niya, puntahan natin yon yung video ni Donsky na yan. Di ba? Donsky. Yung The Power of Ghost, ayan o. Oh.
'Di ba? Yung ganitong style niya, pinapalabo niya eh. Pero wala naman siyang camera trick na ginawa yan, yung filter lang. Bigla, 'di ba? Bigla niya pinapalabo ng ganyan. Kasi hindi nyo kasi mahuhuli yan pagka ganyan kalabo yan eh. 'Di ba? Uy! Uy! Ang kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng takot at maraming tanong mula sa mga nakapanood. Sino nga ba ang batang ito? Isa bang kaluluwa o may ibang paliwanag sa kanyang presensya? Ang video na ito ay kuha mula sa isang CCTV camera at nagpapakita ng isang batang lalaki na naglalaro ng basketball sa loob ng kanilang bahay at kasama niya ang kanyang ina. Sa unay tila normal ang lahat, ngunit bigla na lamang tumalbog ang bola nang hindi inaasahan na ikinagulat ng bata. Parang hindi natural yung pag ano eh. 'Di ba? Another potato quality na naman na Tila ba may hindi nakikitang nilalang na gustong makisali sa kanyang laro. edited yung bola men eh. Madadampot niya kaya yung bola? Come on, get push it away! Stop, Cam! Ilang sandali lang, bigla ring gumalaw ang mga lobo sa paligid dahilan na agad silang napatakbo. Leave the ball and leave us alone! What the hell? Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng kilabot sa mga nakapanood. Unnatural yung pag-bounce ng bola eh. Ano kaya May mali. Para CGI yung bola men eh. Tapos nandiyan na naman yung malabo na kuha ng video na yan. Ano? Come on, get push it away! na gustong makisali sa kanyang laro? Tama ha? Unnatural yung bola eh. Mukhang CGI itong bola eh. Hindi niya na nga mahawakan yung bola eh. Pati yung bolang binato ng bata. For me, CGI no? Laro. For me, CGI yung bola. Unnatural eh. Sobrang sharp nito. Tapos yung... Tinan mo pati itong ring na to baka CGI ito eh. Kasi masyadong lawlaw naman yung ring. Ay, sorry, hindi nyo pala nakita. Masyadong lawlaw yung ring. Tapos, ito, no? Pagbagsak niya, unnatural eh. CGI bola to, men. Computer-generated bola to. Sobrang unnatural niya eh. Come on, get push it away! Now, kung maniniwala kayo, okay lang. Pero ako hindi siya totoo. Stop, Cam! Ilang sandali lang, bigla ring gumalaw ang mga lobo sa paligid dahilan na agad silang napatakbo. Leave the ball and leave us alone! What the hell? Wait, tinawa. Leave the ball and leave us alone! What the hell?
Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng kilabot sa mga nakapanood. Ano kaya ang dahilan ng misteryosong paggalaw na ito? Isa bang paranormal na pangyayari? Ano sa tingin niyo? Leave the ball and leave us alone. What the hell? Hindi. Hindi. Hindi, kayo kung mapapatunayan nyo naman na totoo yan, di okay lang. Pero sa akin, hindi. Anong klaseng nilalang naman kaya ang nakita ng lalaking ito na tila nagtatago sa likod ng isang puno? Ang nilalang ay may mga matang nanlilisik. Kailangan talaga umiilaw, ano? Ito, pwede namang may kapansanan ito. Wala naman yun, Diyos ko naman. Ito, naniniwala ba kayo na ano? Pwede namang may kapansanan yan eh. Na tao. Nakadamit pa nga eh. Ang video na ito ay kuha ni JM Godinas kung saan habang kumakain sila ng kaniyang pinsan sa dining room. Habang abala sila, biglang gumalaw ang buhok ng kanyang pinsan na parang may humila, ngunit nang tingnan nila, wala naman silang nakita. Ay putang ina! Isang nakakakilabot na karanasan, Gulat naman ng ano. nag-iwan ng maraming tanong sa kanilang isipan. Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, masyado akong focus. Nagulat ako dun sa mukha na paano ba nag-start itong video na to? Silang nakita. Actually, kung titingnan mo, ano ba ang sense nung ginagawa ni ate do sa dulo? Tinitingnan niya yung box. Bakit niya tinitingnan yung box? Ngunit nang tingnan nila, wala naman silang nakita. Ano sa tingin nyo? Yan ang tamad na mag-process ang utak ko eh. Pero kung nakita man ni ano yon, ito rin ano, yung positioning din ng ano ng camera. May camera ba na ganyan ang position? Ay, nakapatong sa ano no, sa parang tokador. Meron naman ganyan. I don't know. Kasi hindi naman sila nataranta din. Napansin ni ate na may gumalaw sa likod niya, pero hindi naman sila nataranta. And as usual, ganun pa rin ano. Dahil kung ako for me, kung CCTV ito, may timestamp ito dito. Hindi pa rin ako convinced. Hindi ako convinced. Kasi unang-una, hindi naman ito CCTV for me eh. Kasi dapat may timestamp yan kung CCTV yan eh. Parang sinadya nilang mag-video yan na ganyan. Tapos may gumalaw. Tapos yung ginagawa pa ni ate doon, nagtumitingin siya ng box na wala namang laman. Isang nakakakilabot Wala, na karanasan tingin lang siya ng na tingin ng nag-iwan. box doon na tingin ko wala naman logic yung ginagawa. Hindi, I don't know. May binuksan ba sila na package? Kaya niya ng tinitingnan yung maraming box? tanong sa kanilang isipan. Ano sa tingin nyo? Multo kaya ang umila sa buhok ng babae? Kasi wala naman tinitingnan doon sa box eh. Okay.
For me, hindi siya paranormal for me. Ngayon, kung naniniwala kayong totoo yun, sige, bahala. Ang video na ito ay ini-upload sa TikTok ni Able3E na nagpapakita ng kuha mula sa CCTV sa kanyang bakuran sa Westlaco, Texas. Sa video, Parang makikita naano ang ko na isang to. kakaibang anyo na tila isang multo, lumalakad ng Parang napanood ko na to. Sa Nooks ko na panood dahan-dahan bago ito biglang naglaho na parang bula. Mukha naman siyang galing CCTV talaga. Kaya lang. Nasa sige, bibigyan ko na lang ng percentage na fake, Nasa 65% na fake. Kung inedit man kasi siya, maganda naman pagkaka-edit. Kasi binigyan niya ng pahalaga itong itong obstruction na to eh. Pero nagagawa naman 'yan. 'Di ba? Kaya lang nung lumitaw siya din yung tumagos siya dito sa pader na to, parang nag-bleed siya eh. Tingnan mo. Parang hindi siya, dapat ito kasi pader na ito eh. Medyo hindi maganda yung pagkakakat dito eh. 'Di ba? Bumukol siya dito oh. 'Di ba? Doon siya sumablay sa editing. Okay na sana to. Nagawa niya naman na frame by frame Pero pag dito tinamad na siya dito. Ito kasi ito yung guhit oh. 'Di ba? Nakikita mo yung guhit na 'yan. Ito dapat yung pader eh. Nung pagpasok niya dyan, bumukol siya eh, oh. Sayang, no? Booking tuloy. Edited siya. Marami ang nagsasabi na ang kakaibang anyo na nakita sa video ni Able3E ay maaaring isang batang multo. Dahil sa kanyang maliit na tangkad at tila malambot na paggalaw, nagdulot ito ng mas maraming haka-haka na ang nasabing aparisyon ay kaluluwa ng isang bata na naglalakad sa paligid ng bakuran. Top 1. Ano kayang top 1 na ito? Isang babae ang nagbahagi ng isang nakakakilabot na video sa TikTok kung saan ikinuwento niya na may Halata isang naman kakaibang yun. aso daw siya na galing pa sa Japan na kanyang Halata naman yung pagpaling niya dun Naligtas. sa Ayon sa kanya, ang kakaibang aso na ito ay madalas magtago sa loob ng kanyang closet. Habang kinukuhanan niya ng video ang closet gamit ang kanyang camera. May purpose naman. May purpose naman pala kung bakit niya kukuhanan yung closet. May purpose naman. Kaya lang, napaka-absurd nung purpose niya na bigla mo lang ibibideo na nagtatago ang aso ko sa closet. May purpose naman yung pagbi-video. Habang kinukuhanan niya ng video ang closet gamit ang kanyang camera, may nakakatakot siyang nakunan na tila ito nga ang kanyang tinutukoy na alagang aso. I've been getting a lot of questions about my dog Cracker. He's half Cocker Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a treat? Yeah? Wala. Feeling ko, joke lang itong video na to. 'Di ba? Joke lang itong video na to. Sinasabi niya lang na dog na nasa closet siya. Joke lang itong video na to. Parang, hindi siya, siguro na misunderstood lang. Marami ang kinilabutan sa video na ito. Nakakatakot naman talaga. To be fair, nakakatakot. Pero feeling ko, joke lang yung video na yan. Dahilan upang magtanong ang mga netizens. Ito nga kaya ang kakaibang asong kanyang sinasabi. Obvious Nakakapangilabot naman naman. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya ang kwento niya? O isa lamang itong biro? He's from Japan. Joke lang yan. Joke lang. Do you want a treat?
At iyan ang 10 nakakatakot na video para Anyway, mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. Bye-bye.